dapat matakot. Yun nga ang sinasabi ko. Bakit nananakot ang gobyernong ito? Ang gobyerno na tinatakot na ang kanyang mga mamamayan na kanila lamang ginagamit ang kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas para ipahayag ang kanilang mga reklamo laban sa anomalya ay isang desperadong gobyerno na. Takot na yan, natataranta na yan, kaya kananakot na. Di ba ikaw, pagka natataranta ka na kung ano na sinasabi mo? Ganyan na po ang nangyari sa ating bansa. Napakasama na po nang nangyari. Ngayon, kita mo, Manang Juvie, Opo. Last week yata, ni Ray Juncondo, ni Zaldico, hinahanap siya. May warrant of arrest. Wala naman doon. Alam naman nilang wala dito si Zaldico. Ba't hahanapin lang ngayon? Nag-search warrant naman doon sa isang na namang kondo ni Zaldico. Anak mong dating talaga. Puro optics, puro forma, puro drama. Kita mo yung ICI. Wala na yung ICI. Huwag nyo nang paniwalaan yan. Bakit? Kita nyo, ang ICI ay kinreate noong September 12. Sabi nila, Independent Commission on Infrastructure. Opo. Paanong maging independent? Unang-una, ito, inuulit-ulit po natin, Number 1, laging kasama yung Secretary of Public Works and Highways, alter ego ng Pangulo. Kasama siya mag-imbestiga. Number 2, sino bang spokesman yan? Brian Hosaka, na kilalang-kilala na tao ni dating ES Lucas Bersamin. Ng panahon yun, ES pa siya. Number 3, ito pa. Kanina lamang na ilathala sa mga pahayagan, ang AFP daw ay nakahanap ng ghost projects. Bakit nakikialam ang AFP sa pag-imbestiga ng ICI? Hindi ba? Sino bang Commander-in-Chief ng AFP? Hindi ba ang Pangulo? Paano magiging independent ng ICI kung pati AFP na ang Commander-in-Chief ay Pangulo, pati ang DPWH na alter ego ng Pangulo ay naririyan? Mga taong identified sa Pangulo ay naririyan. At katulad nga ng sabi ko, September 12 pa kinreate yan. Sinabi nila, transparent daw sila. Opo. Para daw makita ng mga taong bayan ang kanilang investigasyon. Kailan lang naggawa ng YouTube channel? Ngayon lang. Kahapon lang. Opo. Isang beses lang nag-livestream. Sabi nila, ila-livestream daw nila. Ano nangyari? Isang beses lang. From September 12 hanggang ngayon, December na. December 3 na yata ngayon. Ano mga ngayon? 3, December tama, 3, no? Tama, opo. Ngayon lang nag-livestream? Isang beses? Ano yun? Palagay ko, Tony, miscommunication yan. Kasi hindi nga po tama yung nag-a-advise kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko lang kasi di naman po pwede, attorney, pareho tayo, di ba? Ang punto ko lang dyan, siguro sabihan na lang si Pangulong Marcos na mali yung sinabi na nakakita yung AFP o baka naman aksidenteng nakakita lang. Di ba? Hindi, tumutulong daw ang AFP. Mali na yun. Pag bangag yata yung nag-advise kay Pangulong Marcos mali na kung sino nag-advise, dapat palitan. Tama po. Tama po doon. Pero attorney, na lang, wala siyang advisor, desisyon niya yun, siya dapat palitan. Attorney, i-retract ko lang yung nasabi ko nung isang araw tungkol dun sa LTO. Tama po yung napag-usapan kanina ni Sir Dennis tsaka nung kanyang yung guest, online guest na si Mr. Panganiban tungkol dun sa yung yan naman sa tungkol sa electric vehicle. Mamaya po kung pwede lang paki-discuss nyo po. Ano yun? I-retract ko lang yung aking nasabi. Anong electric yun? Yung electric vehicle po, bawal na o any bike, yung bike. Ginawa yatang Disyembre na yun di ba? Parang inurong na yata. Inurong po ng January. Magiging hanggang January. Kumbaga, December na lang ang last nila. Tama ho kasi lahat yung mga pinaliwanag po ni Mr. Panganiban. Kaya natuwa lang po ako, attorney, through our program. Hindi, maganda talaga yun. Opo. Electric vehicle. Pero safety, alam mo, in the greater safety scheme of ang sinasabi things, nila. ano ba naman yung value ng electric vehicle na yan kontra sa
yung nangyayari ngayon na floodgate, ano? Opo. Oo, okay na yan. Natalakay na naman yan eh. Opo, pero ang tama. sinasabi ko nga, ang nangyayari dito sa ICI ay wala eh. Walang nangyayari. Huwag na yung umasa dyan, maniwala na kayo. Hindi independent yan, hindi commission yan, konsumisyon na lang yan. Interdependent consumption na yan on infrastructure. Wala na pong katutubuhan yan. Kita nyo, sinong dinidemanda? Yung mga witness. Deputy District Engineer, mga kontratistang pribado, nasaan yung mga congressmen na pinangalanan? Nasaan yung nangyari doon sa testimonya ni Gutesa na male-maleta na pera dinadala, cash, sa bahay ni Martin Romualdez na sinuportahan naman ng pahayag ni Saldico. Ano na nangyari doon? Wala. Sinishield nila yon. Wala na mangyayari dyan. Puro optics, puro drama. Kita mo mga dinidemanda dito. Opo. Yung mga, okay, sabihin na natin si Ko ay isa sa mga naituturing na balyena. Malaking tao rin yan di ba? Opo, Pero opo. alam nyo, sabi nga nung iba, ang balyena, parang isda yan Ang mga balyena, tropa-tropa yan parang schools of fish, di ba? Opo. Ang tawag sa grupo ng balyena ay pod. Nasaan yung ibang balyena doon sa grupo? Bakit isa lamang? Hindi naman pwede. Chairman ng Committee on Appropriation, sino bang boss yan? Sino bang pumili dyan? Sino bang speaker? Di ba? Engkoy Bago, may lumalabas na naman ngayon na yung allocable daw na ang malaki ay na kay Sandro Marcos. Ano nangyayari roon? Pustahan tayo pag umapir yan si Sandro Marcos, magre-request yan ng executive session na pagbibigyan ng ICI. Pustahan tayo. Hindi magpapa-livestream yan. Matatakot yung mag-livestream. Kasi mahirap depensahan yun di ba? Pero natuwa ako kay Sandro Marcos dati. Sabi niya kasi, attorney, kung napanood mo, ang sabi niya, bakit kami ang mag-iimbestiga sa sarili namin? Yun ang sabi niya. Dapat! Bakit? Hindi! Hindi, ibig sabihin, dapat ibang tao mag-imbestiga. They should cleanse their own ranks. Di ba nag-iimbestiga sila? Di ba inimbestigahan na si Kiko Barsaga? Ano sama nun? Double standard Yan ang mabigat. Inimbestigahan ba nila si Speaker? Wala. Yung mga sinasabing tumanggap ng bilyon-bilyon, inimbestigahan ba nila? Wala. Yung sinabing mga kontratista ng mga congressmen, yung mga contractors, inimbestigahan ba nila? Wala. Yung ethics complaint kay Dan Fernandez na inihain ko, ginalaw ba nila? Wala. Iyan ang klase ng mababang kapulungan na meron tayo. Ngayon natatawa ko rito kay Claire Castro kasi gina-justify niya. May sinasabi kasi na nag-post siya sa social media niya ng mga scantily clad women, yung mga sexy. Opo. Alam niyo po na hindi yan per se na malaswa. Yung mga scantily clad women, nasa konteksto po yan. Kung malaswa ang mga babae na scantily clad o yung kokonti ang suot, di malaswa na rin yung naging girlfriend o girlfriend pa yata ni Sandro Marcos, si Alexa Miro. Doon sa mga pelikula, naghuhubad-hubad yan yun ba malaswa? Yung pelikula ba ni Alexa Miro, malaswa? Di ang girlfriend ng anak ng Pangulo ay malaswa. Ganun ba ang kontekstong gusto nilang iparating? Nasa, circumstances. Hindi porket hubad, malaswa. So, ang Vatican pala, malaswa. Maraming nudes doon. Yung Museo del Prado pala, ay malaswa. Maraming nudes doon. Sa Louvre, sa Paris, malaswa ba yung museo na yon? Maraming nudes doon. Itong mga ito ang kikitid ng utak. Kaya, sabi nga ni Mike Defensor, si Barsaga ay pinarusahan hindi dahil sa pagnanakaw, ngunit because of corruption, but because of courage, dahil sa tapang, hindi dahil sa pagnanakaw. Kaya nga, palagay ko, magaan na rin sa loob niya sapagkat alam niya na ang pag-iisip, ang suporta ng taong bayan ay nasa sa kanya. At nagmukhang
talagang nasira na ng gusto. Can you imagine, nagsasalita yung isang congressman mo puputulan mo ng mikropono. O, di ba? Wala na, kamote na talaga. At yan na ang nangyari sa mababang kapulungan bago. Sige, ihain nyo pa. Mangurakot na naman kayo, ihain nyo na naman yung impeachment complaint kay VP Sara para magkaalaman na talaga na kayo ay walang kwentang lehislatura. Attorney, take note lang, ibig lang pong sabihin na ang panguluan o pamunuan natin ngayon ay very sensitive. Ibig sabihin, hindi sila sensitive sa mga nagrereklamo, kundi sensitive sila doon sa mga inirereklamo. Yes, oo, pero yung mga tinuturo ni Saldico na mga si Dong Gonzales ba inimbestigahan? O si Gabiola ba iniimbestigahan? Nag-ethics complaint ba? Wale. Na siya ay kontratista at congressman pa rin? Conflict, very clear conflict of interest. Nasaan ang investigasyon? Inuna pa nila yung nagkikriticize sa kanila. Style yan ng gobyerno. Ito mo, lahat tinatakot. Yung sisigaw daw ng Marcos resign ay arestuhin. Yung sisigaw daw ng withdrawal of support, aarestuhin. Panay pananakot. Panay pagtutulig sa mga kalaban. Attorney, pag inaresto kayo, mauubos yung tao dito. Ay, lahat, ang dami namin mga daang libo yung sumisigaw ng Marcos resign. Ayun nga po mangyayari. Huwag naman po sana. Saan mo ilalagay yung mga yan pag kinulong mo yan? At saka isusumpa ka ng mga piskal kasi sa lahat yan ay preliminary investigation o tinatawag na PI. Sasabihin ng mga piskal kay Remulla, kay John Vic at saka yung kay Gibo, mga PI ninyo. Pag pina-PI nyo lahat yung 100,000 yan, hindi na matutulog yung mga piskal natin. Masisira ulo ng mga yon. Pero attorney, dapat because of this, magbago na po sila ng image nila. Nakakaawa naman tayo masyado. Masyado na tayong inaagrabyado ng ibang bansa sa mga salitang hindi maganda. Totoo yan, kita mo In the meantime na tayo ay tinutuligsa natin si Kiko Barsaga, ating tinutuligsa yung mga retired generals katulad ni Romeo Poquis, tinatakot natin yung ating mga kababayan, binubuli natin pambubuli yan, ayaw natin, binubuli tayo ng China. Pero tayo nang bubuli ng kapwa natin. In the meantime na ang mga taong bayan ay inaaway ng gobyerno, 18 barko na ng China ang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas daw. Kasi hindi natin inaatupag yan. Ang inaatupag natin, kinakalaban natin ang sarili nating mga mamamayan. Kalabanin nyo yung China. Pag pumasok po, kalabanin nyo, banggain nyo, i-water cannon nyo. Wala. Wino-water cannon nyo Tinitirgas nyo yung kapwa Pilipino. Tinatawanan tayo ng China. Sinasabi ng China, ay, luku-luku yung mga yan. Sila nagsasakitan. Asukin nga natin. Hindi naman makakalaban yan Mahina yan kasi sila Yun ang masakit, attorney. Pero kayo po, bilang isang mamamayan, bilang isang abogado, bilang isang, alam ko na meron kayong pagmamahal sa bayan, ano po ba yung mga dapat gawin ng isang taong kagaya natin? Well, tayo ay hindi dapat matakot sapagkat ang ating mga bayani na lumaban para sa ating kasarinlan ay hindi mga duwag. Bala nga, hinaharap nila Gulok lang, sibat lang na kawayan. Panlaban nila, laban sa mga kanyon at bala. Hindi sila natakot. Hindi sila natakot sa mga Kastila, hindi sila natakot sa mga Amerikano, lalong-lalo nang hindi natakot sa mga Hapon. Di ba? Hindi tayo dapat matakot. Yun nga ang sinasabi ko. Bakit nananakot ang gobyernong ito? Ang gobyerno na tinatakot na ang kanyang mga mamamayan na kanila lamang ginagamit ang kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas para ipahayag ang kanilang mga reklamo laban sa anomalya ay isang desperadong gobyerno na. Takot na yan, natataranta na yan, kaya pananakot na. Diba ikaw, pagka natataranta ka na kung ano na sinasabi mo. Ganyan na po ang nangyari sa ating bansa. Napakasama na po nang nangyari. Ngayon, kita mo, Manang Juvie Opo. Last week yata, ni Ray Juncondo, ni Saldico, hinahanap siya. May warrant of arrest. Wala naman doon. Alam
naman nilang wala dito si Saldico, patahanapin lang ngayon, nag-search warrant naman doon sa isang na namang kondo ni Saldico. Anak ng taping talaga. Puro optics, puro forma, puro drama. Kita mo yung ICI. Wala na yung ICI. Huwag nyo nang paniwalaan yan. Ha? Bakit? Kita nyo, ang ICI ay kinreate noong September 12. Sabi nila, Independent Commission on Infrastructure. Opo. Oh, paanong maging independent? Unang-una, ito, inuulit-ulit po natin, ha? Number 1, laging kasama yung Secretary of Public Works and Highways, alter ego ng Pangulo. Kasama siya mag-imbestiga. Oh, number 2, sino bang spokesman yan? Brian Hosaka, na kilalang-kilala na tao ni dating ES Lucas Bersamin. Ng panahon yun, ES pa siya. Oh. Number 3, ito pa. Kanina lamang nailathala sa mga pahayagan, ang AFP daw ay nakahanap ng ghost projects. Bakit nakikialam ang AFP sa pag-imbestiga ng ICI? Hindi ba? Sino bang Commander-in-Chief ng AFP? Hindi ba ang Pangulo? O paano magiging independent ng ICI kung pati AFP na ang Commander-in-Chief ay Pangulo, pati ang DPWH na alter ego ng Pangulo ay naririyan? Mga taong identified sa Pangulo ay naririyan. At katulad nga ng sabi ko, September 12 pa kinrate yan. Sinabi nila, transparent daw sila. Opo. Para daw makita ng mga taong bayan ang kanilang investigasyon. Anong kailan lang naggawa ng YouTube channel? Ngayon lang. Kahapon lang. Opo. Isang beses lang nag-live stream. Sabi nila, ila-live stream daw nila. Oh, ano nangyari? Isang beses lang. From September 12 hanggang ngayon, December na. December 3 na yata ngayon. Ano mga ngayon? 3, December tama, 3, ano? Tama, opo. Ngayon lang nag-live stream? Isang beses? Ano yun? Palagay ko